kadalasan naghahanap ng trabahador, yung employer. Kadalasan din nahanap yung personal background. Kaya pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo sabihin yung mga natapos mo, mga pinag-aralan mo, at experience. Kasi yun yung maging basihan kung ikaw ba ay swak or karapat-dapat sa posisyon na i-offer sa iyo ng kumpanya o kung ano mang uri na naghahanap ng trabaho. Okay lang yung mga ganong bagay kung sa trabaho, kasi kailangan talagang compatible yung karanasan at pinag-aralan. Ngunit sa respeto na ibibigay natin sa isang tao, so hindi okay yun. Kasi kung ang batayan ng respeto ay yung bagang pinag-aralan, estado sa buhay, o nabase kung may pira o wala, mayaman o hindi, so hindi okay yun. Sa ipinayag ng ating Panginoon, pinakita ni Kristo yung kanyang karunungan, yung kanyang alaman at bilang Mesiyas na sinugo ng Diyos, na nagpapahayag siya sa kanilang mismong bayan sa loob ng sinagoga. Ngunit, ang kanyang pagpapahayag ay hindi tinanggap ng lahat sapagkat kilala nila kung saan pamilya si Jesus nanggaling. Kaya nga, ang kauna-unahan nilang tanong nung marinig ang mga pangaral ni Kristo, sinabi nila, inupuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ngunit ang mga tao, ang sabi naman nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin sa aking kawikang ito. Kahit gaano kagaling yung pangaral, kahit gaano kaliwanag yung pamamahayag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sila interesadong makinig at walang pagdispitong pagkikinig kay Kristo sapagkat alam nila sino ba si Jose, sino ba yung pamilya ni Kristo na kanyang pinagmulan, ang tatay na nagpalaki sa kanya. Kaya kasi Ebanghelyo, lalo-lalo na sinabi ni Nathaniel, ano ba yung mabuti sa Nazaret? Sapagkat si Jose isang hamak na karpintero lamang. Mula si Jesus sa isang pamilya, napakasimple lamang. Yung kanyang tatay ay karpintero at ang kanyang nanay ay isang simpleng may bahay. Kaya para sa mga tao, sino ba itong nangaral? Bakit siya nangaral? Ano ba yung kanyang pinag-aralan? Ano ba yung kanyang pamilya? Sino ba ang kanyang pamilya? Di ba isa lamang ordinaryong mamamayan? Kaya kahit gaano kagaling, kahit gaano kaganda yung kanyang mga pangaral, wala silang interesado pakikinig sapagkat sa kadahilanan na hindi mataas ang antas ng kanyang pamilya sa kanilang lipunan. Mga kapatid, ang mga ganitong gawain at kaisipan ng mga tao ay kasalukuyang nangyayari pa rin sa ating panahon. Sapagkat kahit gaano kakagaling, kahit gaano kabuti ang iyong puso, kahit yung intensyon mo at motibo mo ay ang paggawa ng mabuti, ay hindi pa rin minsan kilalanin sapagkat kung hindi mataas yung pinag-aralan mo. Amen. Kasi ganun tayo. Mas hinahanap natin yung sinasabi.
achievement or educational attainment, estado ng pamilya, at kung ano-ano pang mga bagay na nakakaangat sa lipunan kaysa doon sa kakayanan ng isang tao. Kaya kahit gaano pa kasama ng ugali ng isang tao kung siya'y nagmula sa isang angkang mayaman, may pera, may influensya, may mataas na pinag-aralan, kahit gaano pa kasama yung ugali, nandoon pa rin ang pagtingala ng marami. Kaya nga, ang sabi ni San Pablo sa kanyang pagpapahayag, kahit ipamigay ko pa yung lahat ng aking ari-arian, kahit mapagalaw ko pa yung bundok, papalipat ko pa yung bundok papunta sa dagat, kung wala akong pag-ibig, wala din akong kabuluhan. Kaya mga kapatid, hindi dapat natin ipahayag ang ating respeto at paggalang doon sa estado ng buhay, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng kaunawaan sa kabutihan. Kaya, mga kapatid, hindi din rason para hamakin yung iba dahil sa estado na mayroon ka. Hindi rin rason para kutyain yung iba dahil mayroon kang mataas na pinag-aralan. Hindi rason yung kayamanan mo na masigit na mas marami kaysa doon sa ordinaryong mamamayan para sila ay hamakin. Kundi sa paalala ngayon ng ating Panginoong Hesukristo ay kundi ipalaganap natin ang pagmamahal at ang pagrespeto at pagkilala sa isa't isa ay dapat nakabatay ayon sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sa pahayag ng ating Panginoon, sinasabi niya, marami sa mga pinili ng Diyos, mga kapatid, kasi sa panahon ni Kristo, kinikilala nila yung mga Hudyo na sila lang yung pinili ng Diyos. Kaya sa pagpapahayag ng ating Panginoon, sinabi niya na marami yung mga pinili, maraming mga balo doon sa mga pinili ng Diyos, ngunit ang propeta ay hindi pinapunta doon, kundi sa taga-ibang bayan. Marami ang nagkasakit ng kitong sa mga bayang pinili ng Diyos, ngunit ang isang pinagaling ay taga-ibang bansa. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nais maintindihan ng ating Panginoon na tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kaya wala tayong dapat na ipagyabang sa iba. Tayong lahat ay inikilala ng Panginoon na pari-pareho. Kaya hindi dapat natin isipin na tayo'y nakakaangat sa iba. Kundi tratuhin natin at kilalanin ang galing ng bawat isa. Amen. Kadalasan kasi ang tinitingnan lang natin yung background ng isang tao. Kadalasan yung lipunan ang tinitingnan ay yung pamilyang pinagmulan. Kaya nga pag pumunta ang isang taong makapangyarihan sa isang lugar, sobrang ini-entertain, maigi. Pero ang isang taong, ordinaryong taong pumunta sa isang lugar, minsan hindi lang sinapansin. At kadalasan ay lalo sa mga taong nagnanais maging lingkod sa bayan. As pinipili yung may malaking bigay. Kaysa sa mga taong nagsusumikap na makapaglingkod ng tapat. Kaya huwag natin magkakabakit laganap ang korupsyon sa Pilipinas. Alam mo bakit? Sa atin din kasi yung nagsisimula. Kasi kung sino yung may pinakamalaking bigay, sigurado yun yung panalo.
Yung hindi natin tinitingnan, ano ba yung tao ito? Kaya ba niya talagang maging tapat? Nahawakan ang kapangyarihan pinagkatiwala sa kanya ng lipunan. Kaya ba niyang magiging totoo sa kanyang paglilingkod na ang kanyang motibo ay talagang makapaglingkod sa bayan? O gusto lang niyang pangarapin yung posisyon? May mga ganong sitwasyon po mga kapatid. Ngunit sa kasamaang pala, laging mananalo yung may kwarta. Ano po? Laging nananalo yung may pera. Laging nananalo yung may malawak na influensya. Laging pinipili yung mga tao mayroong kapangyarihan pagsalapit. Amen. Kaya mga kapatid, sa paalala ngayon ng ating Diyos, sinasabi ng ating Panginoon, tingnan natin ang motibo ng isang tao. Kaya maliwanag ang sinasabi ni San Pablo ngayon sa ating lahat. Kahit gaano pa kalakas yung kanyang kapangyarihan, kahit ibigay pa niya yung buong kanyang nariyan, sabi ni San Pablo, kung wala akong pag-ibig, wala akong bintang tao. Kaya mga kapatid, kahit gaano man kayaman ng isang tao, kahit gaano man siya ka-influensya, kahit gaano man siya ka-makapangyarihan, kung hindi niya taglay ang pag-ibig, wala pa rin halaga ang mga bagay. Kaya nga sa pagpapahayag ng ating Panginoon gusto nakikita niya sa kanyang sariling bayan na bagaman sila ay pinili ng Diyos, nasasabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi pa rin nila napapahalagahan ang propeta. Kinuha ng Diyos mula sa kanilang sariling lahi sapagkat sila mismo ay walang pag-ibig sa kanilang puso. Kaya nakikita ng ating Panginoong Jesucristo na pinili ng Diyos yung mga taong tagalabas sapagkat sila ang nagtataglay ng pag-ibig na hinahanap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, titingnan lagi natin kung sino ba talaga ang may totoong pag-ibig para sa bayan, totoong pag-ibig para sa iba, at may totoong pag-ibig para sa ikabubuti ng lahat. Kaya mga kapatid, patuloy tayong mamuhay na mayroong pag-ibig upang magkaroon ng kaliwanagan ng ating isip. Sapagkat kung tunay na makikita natin ang pag-ibig sa isang tao, ito'y dalisay ang kanyang kabutihan. Sapagkat walang magpapahayag ng totoong mabuti, kundi ang totoong nagmamahal. Walang magpapahayag at gumagawa ng mabuti, kundi yung may totoong pag-ibig. Walang naghahangad ng totoong kabutihan, kundi yung totoong may pag-ibig sa kanyang puso. Sa pangalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po mga talaan sa bitin sumasampalatan. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita din nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos na mula sa bawat pagsimula panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos na totoo, buwan sa Diyos na totoo. Inianak hindi nilikagay sa sapagkat Diyos na Ama, sa pamamagitan ng likha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, na naawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak siya ng maligagiri na tayong tao. Ipinakot sa krus ng alam sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, at pagkasakit ng matay ng nilibig. At muling nabuhay sa kapag-araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalukot sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mapatay, at ang kahayaan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at Kapatid ng buhay, na bubuhat sa Ama. sinasabay siya sa Ating kasama ng mga anak,
Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nangangalit kayo sa siyang isa, banal, katolik at apostolika. Iniwala tayo sa isang binyag sa pagkakaroon ng kasalanan. At hinintay natin ang muling pagkabuhay ng mga matay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon sa bawat pagtatapos ng panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos na kamahalan. Manalangin tayo. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalagahang Iglesia. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng obispo, pare at diakono. Lalong-lalo na si Joel Corrales, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold Damaya na aming obispo diocesano at ang aming pare, si Reverend Father James Humana. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng buong katapatan na iyong tunay na bibigay buhay ng salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumulo sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa first at mas sponsor, sa magdiriwang na diriwang ng kanilang kaarawan na Elder Manalo Jr., Timothy Di Mayuga, Jerome Paradilla, Janelle Ricaya, Res R.J. Andrada, Francisco de los Santos, Joel Tegala, and Salud Candelaria. At sa kongregasyong ito, hindi lang kami pinawala ang iyong banal na salita na may kababahang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga likod na sumakubilang buhay na sila Lucencia Rianzares, Edwin Manalo, Dominica Ricanya, Noli Ricanya, and Mary Ricanya, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at sa kanila ang patuloy ng pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama rin makarignawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tuloy mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi nagbubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya ang iyong lahat aming kapagligtas na si Jesucristo. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat na pinag-isang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan.
at sumainyo rin. Magpatiran tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa Kanyang pangalan. Tayo ay magdala ng alay at kumaron sa Kanyang harap.